What's up guys? So tomorrow is Thanksgiving Day dito sa Canada at namili na kami ng mga lulutuin namin for tomorrow's video. Para nga mag-celebrate ang aming family. So mag-gather kami tomorrow dito at magsasalo-salo. So ngayong gabi sisimulan natin gawin yung ilan sa mga pagsasaluhan bukas, like yung mga desserts, pero yung mga main dishes like spaghetti and liempo bukas pa yata lulutuin. So samahan nyo. So, yun na nga guys. So, namili na kami ngayon sa Walmart tsaka sa Lucky Supermarket, which is yung Asian supermarket dito sa Canada. So, meron tayong egg kasi gagawa tayo ng cheesecake flan. So, pinagsamang cheesecake at saka leche flan siya. So, kailangan natin ng egg, syempre. Tapos, mga karton kasi wala kaming dalang eco bag. So, yun yung available. And then, yung ibang mga binili namin pang ulam like steak, breast, and then, itong bangus, syempre, our favorite. And then, ito pang ulam din to, pang hapsilog. So, pasok na natin to sa ref. Next, syempre mag-i-spaghetti kami. Meron tayong, ang tawag dito, giniling. Ang price ng giniling ay $5.87 Canadian dollars. Tapos, pasta. Syempre, meron tayong tender juicy hotdog. Guys, ang tender juicy hotdog dito ay hindi red. It's on its natural color na pink. Pink ba to? Basta bawal yung mga food colors dito. Bawal siya. Because it's not good for your health. Our health. So, tender juicy baka naman. And then, ano pang kasama? Siyempre, meron tayong Fiesta Sweet Spaghetti Sauce. Fiesta, baka naman. Sana ako mapagbigyan. Ready? Ang kasama kanina ng cheesecake flan. Siyempre, para makagawa tayo ng leche flan at cheesecake, kailangan natin ng evaporated milk and condensed milk. Plus, asan na yun? Where is the, cream cheese? And of course, cream cheese, guys. So, yun ang kumpleto ng ating cheesecake flan. Aside from that, gagawa din tayo ng kaya meron tayong condensed milk and evaporated milk. Gagawa din tayo ng coffee jelly. Meron tayo ditong gelatin powder. And meron din tayong mangga. Mga mangga. At Mangga, meron baka tayong naman. Barya Fiesta regular. Shrimp paste or alamang. Alamang, bagoong, whatever it is. So tomorrow, para medyo healthy. And then, meron din tayong liempo, guys. Ang laki nito. Liempo plus barbecue. Gagawin namin dyan. Meron tayong tanglad. And, syempre, Thanksgiving dito sa Canada. Pero Pinoy tayo. Kaya meron tayong mga tusok-tusok. Meron tayong fishball. Fishball, 5. Palamig, 5. 4. Ay, mali. 4.20. 4.20. Sukli, 5. Meron din tayong kikiam. Sarap to, guys. And tofu. Paggawa tayo ng masarap na sauce tomorrow, yung matamis, tsaka suka. Aside from that, sa tusok-tusok din, meron tayong kwek-kwek. So, yung quail egg dito, naka-canned. Canned quail egg. Yun lang guys. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Meron din kami yung mga soft drinks. At gagawa din daw si kapatid ng hotdog na may nakabalot na bacon, kung ano man tawag doon. Yung sa sa mga stall ng tender juicy hotdog. Tender juicy, baka naman. Yun lang, yung iba mga pangbahay na yung binila namin, panggawa namin ng healthy naming, ang tawag sa ininom natin? Smoothie. Umiinom kasi kami ng smoothie, pinagsama-samang carrots, apple, tapos berries like strawberry or blueberry. Tapos meron siyang lemon tsaka cucumber.
Yun lang, guys. So, samahan niyo na akong gumawa ng cheesecake flan tsaka ng coffee gel. Let's go! Ayun na nga guys, naglagay tayo ng mic pero mas lalong walang narinig. So naglalagay na ako dyan ng brown sugar para imemelt at maging toppings ng ating cheesecake flan. Okay guys, natapos na akong mag-caramelize ng sugar na mukhang nasunog pero masarap naman daw kapag mapait-pait. Ilaban na natin to guys. So next natin gagawin, focus na muna natin yung camera dito. Okay guys, so natin ilalagay is itong cream cheese guys. Okay, isang buo yan guys. At ilalagay din natin yung tira-tira kasi sayang. So ito yung gagamitin ko guys, pandurog para matigas-tigas. Kailangan daw siyang durugin para maging smooth. After nito, ang ilalagay na natin ay condensed milk. Then after a while, evaporated milk. Naririnig niyo pala yung mic? Naka-on naman, no? So yan, lalagyan na natin yung condensed milk. Buksan ko lang. Na tayo ng condensed milk. Wait. Huwag mo ko ipahiya. Condensed milk. Kailangan natin ng kutsara para masaid ko. Narinig niyo ako guys? Narinig niyo ako? Excuse me. Sairin natin kasi sayang. Okay, then halu-haluin natin ulit para maging smooth. Lumalaban, may buhay pa. Okay, guys, next natin namang ilalagay ay carnation evaporada. Carnation, baka naman. So, ganito na lang yung pag-open. After this, ang i-add naman natin ay 5 whole eggs. 5 whole eggs and then 1 egg yolk. Saan ko nakuha tong recipe? Siyempre, sa TikTok. Okay, yung gamit ko ngayong spatula ay hindi niya mas smooth yung mixture. So, kailangan kong magpalit ng ibang equipment. Charis. Try natin to. Pag hindi pa rin to gumana, kapalit pa tayo ulit ng isa. I guess I am down. Dapat may music eh, no guys? Wala kasi kami yung electric, ano ba tawag doon? Pang bake talaga para madurog to. Nalabat na yung pailaw natin. Next na guys, nahirapan akong durugin yung ating cream cheese. Maglalagay na tayo ngayon ng 5 whole eggs and then 1 na egg yolk. And then, egg yolk, may lumilipad na maliit na langaw. Tapos na tayo sa egg. Mekos-mekos na natin insan. Mamaya, sasalain natin siya guys para walang mga buo-buo. Kasi sa itsura niya ngayon, hindi ko perfect. Medyo maraming buo-buo. Kailangan nating durugin sa pamamagitan ng pagsasala. Tapos, lalagyan natin to ng vanilla. 1 teaspoon.
Tapos yun na yun. I-bake na natin siya. This is our vanilla. Vanilla, vanilla. I keep coming back to vanilla. Oh, yun na yun. Mix, mix, mix. Then, magsasala na tayo. Magsasala and then i-bake na. Ay magsala mga 3 times para sure na kasi buo-buo pa yung cream cheese eh. Hindi ko alam kung paano durugin. Wala kaming electric mixer. So, this is sala number 1. Pero wala kang sala. Hindi ko alam kung pasok ba yung joke na yun. Then, medyo sasairin natin siya gamit tong spatula. Kita nyo ba? Ang daming buo-buo talaga yung cream cheese, guys. So, kailangan ko siyang durugin. See, bumaba na yung ibang mixture, tas yung cream cheese buo pa rin. So, dito ko na siya madudurog, guys. Nakakangalay. Okay, pwede na yun. Next na tayo ulit. Second na to na sala. Sala number 2. Ay, may natira sa gilid. Tapos, spatula ulit tayo, guys, para bilis na niya bumaba. Para masaid. Yun. Actually, medyo hindi ko na siya inano kung saan na siya. And then, third na sala. Last na siguro to. Or pwedeng i-4. Para ma-sure. Hindi pa na to. Kailangan kong haluin bago ko salain ng pang-apat. Ang ganda na niya, guys. Ang ganda niya na. Let's do the sala number 4. Para matanggal din yung mga bubbles. And we'll use this na mabilis. Oh, properly mixed na. Kita niyo ba, guys? Yan, wala nang naiwan. See? Di pa tayo makukontento dyan, isa pa. Sorry. Joke lang. Okay na yun. Pero sasalain ko din siya. Pupunta dun sa pan. Okay? Let's do it na. So, tabi natin to. Tumulo na. Ayan, parang hindi masyadong makalat. Nakakahiya naman, di ba? So, ito na yung muntik na nasunog na kayata na caramelized sugar. At sasalain ulit natin papunta dan. And then, magbibake na tayo. Dapat nga, nag-aano na ako eh. Tawag doon. Nagpipreheat na ako ng oven. Sana kasya. Kasi medyo maliit lang yung nabili naming lalagyan. Woo! Wow, mukhang kasya naman. Anong pwede mo sa iren ng spatula? Please. Yun lang hawakan mo. Tapos pwede mo na ilagay sa lababo. We're done na, guys. Magbe-bake na tayo. Sana may aluminum foil kami kasi di kami bumili. Next kong gagawin is magpe-preheat na ako ng oven. I-recall ko pa ulit kung ilan, pero parang 375 degrees Celsius. Ay, degrees Fahrenheit. Magpe-preheat na ako ng oven. So, 350 degrees Fahrenheit. Yan yung kailangan natin. Start natin. Pag na-reach na yan,
At nagpapakulo na rin pala ako ng tubig. Tapos ilalagay natin dito sa loob later. Turn na natin to with foil. Kasi gagawin nga natin yung process na tinatawag na water bath or bain-marie para yung nag-evaporate na water, hindi siya magkakaroon ng contact dito at gagawa ng bubbles. So, ibibake natin siya for 50 to 60 minutes. Sana successful guys kasi first time ko lang mag-bake ng cream cheese flan. Laging leche flan lang yung tinatry ko. Eh dahil nga Thanksgiving, magta-try tayo ng kakaiba naman, di ba? So pag tumunog na at kumulo na yung water natin, lalagyan na natin yung water natin doon sa loob bago natin to ilagay. Yung mismong mixture. So nasa 140 degrees Fahrenheit na, hintayin natin mag 350 degrees Fahrenheit. Morning, Dad. Nagkabukol! Oh, nagka-blisters. Pero mukhang malitong ano, yung likod ng kutsilyo. Hindi pa? Ay, wala pa. Sige pa, additional. Oh, Let's go, kain. Happy Thanksgiving. Thank you, Lord, for everything. Happy Thanksgiving, guys. Nang. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving, guys. Good night.